Hi, good morning. It's already 5:06 and 5:06 a.m. So, last 1 week din kasi ako di nakabiyahe dahil nagkaroon kami ng sakit sa baka. So, ngayon, waiting na lang tayo sa first booking natin. Ayan. Parang meron ngayong pa-incentive si Mugit sa Kainta. So, I will try to get that. So, hopefully, before 10, tapos na. So, waiting na lang. Si Bojack ay nauna na. 2,000 years later. Bale, ito yung mahirap kay Move It, no? Kapag nagpa-incentive siya ah, nagpa-incentive siya in a specific location, ang tendency, maraming riders ang pupunta dito, dadayo. Lalo ngayon, 5 to, based dito sa akin, 5 to 8 ang incentives ng 250, tatlong rides. So, I assume ngayon na 3 oras din ang hirap ng booking dito sa Kainta. So, ayun, yun lang ang problema. Adagsain ng riders dito. Kaya ako naman kasi, ang labas ko lang naman talaga ay from 5 to 10 or 12. So, maapektuhan talaga yung regular na biyahe ko. Yan ang problema ko kapag may mga incentives sa Rizal, sa Kainta. So, don't get me wrong, no? Okay sa akin kapag may incentives, pero hindi nagiging okay kapag ang mga riders ay nagsisiksikan dito sa Rizal or Cainta. Ayan, pinasukan na ako ng isang booking. Okay, nice. Let's go. Kaso, unfortunately, hindi siya Cainta. Taytay siya. So, sana Kainta sana pero wala eh. Ang hirap ng booking sa Kainta. Lalo na kapag 5 to 8 dahil nga dun sa 250 incentives. Hopefully, makuha ko pa rin siya, no? Pero hindi ako magka-cancel. Ang plano ko, hindi ako magka-cancel ngayong araw na ito. Hi, good morning. Sir Eric po, no? Ay, Earl. Okay. Sa may... Okay. Binangonan, no? Okay. May daan ba dito? May daan dito? Medyo malubak. Dito na lang tayo, no? Okay. Yeah. Naputol pa yung kalsada nyo dito. Kaya nga, di pa dumiretso yung no? Diretso, no? Sa bagay, mas okay dito sa inyo. Ano dito yung hindi crowded dito, di ba? Okay. Okay, brother. Tapos araw-araw move it ang ano mo. Hindi po. Ngayon lang po ako nag-move. Commute po ako natin. Sa bagay, medyo malaking mo eh. Thank you. God bless. Ito ang mahirap. Napunta ako ng Binangonan. So based on my experience, it's a matter of chance lang talaga na makakuha ko dito ng booking. Pabalik ng Kainta or Taytay. So meron naman pero di siya talaga ganun ka in demand, no? Kaya usually kapag mga ganitong oras, gagapakin ko na lang to. Yan, pakonti-konti. I hope na makakuha ko ng booking papunta towards Kainta.
Para at least makuha ko pa rin yung incentives. Yung iba, hindi nila kinukuha yung incentives, it's nasa kanila yan eh. Pero sa akin kasi, total, lalabas ka rin naman. Total, ganitong oras ka lang din naman, aalis. So, why not? Kunin na rin, no? Kasi pangdagdag na rin eh. Kumbaga ba, tawag ko nga doon, panggas na eh. Pero syempre, it's up to you naman kung kunin mo o hindi. So, I hope na makakuha pa rin ako ng booking. Naglabas ko dito sa highway. A few moments later. Ayan, finally, may pumasok na. Dito sa may medyo malayo-layo rin. Ginapang ko from Binangonan. Tapos, pinasukan ako dito sa San Martin subdivision. Ganun talaga eh. Kapag, madalas pag napupunta ako yan talaga ng Binangonan, mahirap yung booking, pabalik. Anyway, sobrang lamig, grabe. Yung lamig na nanunuot sa buto. Nadala na ako nung Monday, sobrang lamig talaga. Siguro doon ako nadali no ubusipon talaga. Kaya ngayong araw, dinoble ko yung dinoble ko na yung damit ko. Kasi usually, lang eh. Matapos to aking long sleeve na dry fit. Hindi nga to dry fit. Parang siyang dry fit lang yung tela niya. Wala. Tapos skin na kaagad. Kaso nadala ako nung Monday. Sobrang lamig. Mga booking ko pa nung Monday, Kainta. Tapos Antipolo, lalo na sa Antipolo, grabe. Kaya nagkasakit talaga ako, no? Since Monday. Actually, until now, meron pa rin talaga ako butsiko. Good morning po. Miss Rosalie. Okay. Wait lang. Gusto mo yung gamit mo? Ay, ano mo na lang, bag. Iyan, baka matupi. Ano ba to? Diorama? Sa bama yun. Gusto mo yung bag mo na lang? Yan. Yan. Para hindi ka mahirapan. May laptop pa to? Tablet. Sa may Siena, no? Siena College. Okay. Okay ka na? Okay. Dito pa. Pasok pa tayo? Okay. Sige. Okay. Oops. Naka-promo ka ngayon? Hindi, okay na. Okay, God bless. Thank you. So, naka-ano siya? Naka-promo siya. Okay. Kaya nagbigay siya ng tip. 40. Nice. Okay, mukhang mahinang ng biyahe dito. Hindi dahil walang pasahero, for sure. Dahil maraming rider. For sure, dahil maraming rider ngayon. Kasi may pa-incentive sa Ainta Rizal eh. So, possible, yung mga rider, paikot-ikot lang yan. Rizal, Antipolo, Cainta. Yan ang Ayan, finally, may pumasok na, no? Ilang minuto rin yun, ang tagal, So, muna tayo. Dito ako sa may boundary ng Cainta at Taytay, Manila East. So, ang pick up ko ay Taytay. So, mukhang negative na naman ako dun sa sa Cainta. I tried na umikot somehow dun sa Cainta. Pero wala talagang booking eh. So, ang daming rider. Ako kasi, honestly,
ano lang talaga ako, ang gusto ko lang talagang biyahe Rizal, yun lang. Kaya kapag nagkakaroon ng incentive sa Rizal, at yung incentives ay kaagatin ng mga riders, nahirapan talaga yung regular kong biyahe. Ang biyahe ko kasi 5 to 10 lang talaga, 5 to 12. So, I intended not to go to NCR kasi nga sa NCR hindi ko rin kasi masyado kabisado. Kaya, ayun, hopefully, meron pang 60 minutes, so isang oras pa ito. Sana makakuha ako ng mga kainta. Yan, sige. Try natin. Tapos yan, habang biyahe ako, papunta ako sa mga arrive doon sa place, sa location, doon sa destination. Nakabukas lagi yung Bible app natin. Audio Bible yan. Naranasan ko na yung ganito before nung nagkaroon ng 500 incentive result si Muki. Grabe, parang 2 weeks ata yun na wala kaming matinong biyahe. Oo, grabe yun, pahirap yun. Kaya nakakatamad na magbiyahe nun. Nakakatatlong biyahe lang ata ako nun from 5 to 12. Kasi nga, sobrang daming rider. Tapos parang naulit siya ngayon. Pero ngayon, specific sa Kainta lang. Pero syempre, domino effect yan Kapag ang rider o mga riders punta ng Kainta, syempre mag-pick up yan sa Kainta Tapos ibabato yan, example, NCR, Antipolo, Taytay, Binangonan, yan yun Puno. Pero rubber band effect yan Babalik at babalik pa rin yan sa Kainta. So, hopefully, bago matapos ng oras na ito, binigay sa akin, isang oras na lang, ay makakuha ko ng 3 kainta. JL? Okay. Sa may El Campo. El Campo Cafe. Okay. Grabe, ang tibay mo. Nakasando ka lang. Ang lamig Okay na? Okay, God bless bro. Yan, tamang-tama. May pumasok agad. Kasi naka-auto accept ako So, may pumasok agad. Going to, pick upin ko siya sa Batasin. Tapos sa Nuwan Taytay lang siya. Okay. Nice. Okay, it's 7:25 at naka-5 bookings pa lang ako. So medyo mahirap talaga ngayon dito sa Kainta. Tapos naapektahan na rin siguro yung ibang parte ng Rizal. Ganun talaga. Hindi naman lagi talaga malaki ang kita. Usually 1,000 to 1,400 ang pinakamalaki ko kinita from 5 to 12 is siguro mga na rin, mga 1,800, 1,800 or 1,900. So usually ganun lang naman talaga. So I've been here in mototaxi industry from May 2025 pa, no? So technically,
more or less 9 months na rin pala ako nagmo-mototaxi. Tapos yun, nag-movit ako, nag-try din ako ng joyride. Pero yun nga, mas pumasok sa preference ko kasi yung Move It. Lalong-lalo na nung binigyan na nila ako nung pagkakataon na ma-off na yung mototaxi. Yan. Nabigyan ako ng opportunity na ma-off na yung mototaxi. Kasi yun nga, kapag naka-on kasi yung mototaxi, buong NCR yun. Sa totoo lang, ayoko kasi ng Metro Manila, NCR. Dahil, una, nakaka-stress yung biyahe, sobrang traffic, yan, sobrang init. So, yung chill-chill lang, kaya Rizal, ayan. Saka, same time, extra income din naman ito. So, hindi naman talaga ito yung major source of income ko. Kaya, ayun, mas naging preference, pumasok sa preference ko yung Move It. Nag-try ako ng mag-joyride noon. Kasi nga, for yung offering kasi ng joyride is makakapili ka ng booking. Which is, yun, maganda naman. But, medyo nahirapan ako doon sa apps lang dahil marami ko palang app na gagamitin. Kasi ang una kong napasukan kagad, Move It. So sa Move It kasi, nandun na yung map, free call, free chat. Kumbaga ba, lahat ng kailangan mo nasa isang app na lang. Unlike doon sa Joyride kasi mag-open pa ako ng maps, mag-open pa ako ng Viber, kailangan may load pa ako, pang call, pang text. Doon. Pwede naman kung si pasahero ay meron namang Viber. Kaso kung wala, so regular load lang din. At the same time, marami kasi akong app din na ginagamit. Like, ayan, gumagamit ako ng split screen para sa aking Bible app, din sa aking audio Bible. Tapos, ino-open ko rin yung Spotify ko. So, kahit sabihin natin powerful yung device ko, yung Tecno Camo ng gamit ko, somehow, nasa nasa mid na rin siguro siya ng mga cellphone. Mid-range rin siya. Pero, kapag umiinit, naapektuhan nagka-crash siya. So I decided na talaga dito na lang ako sa Move It talagang mag-i-stay. Pero I'm not against with the joyride. Napaganda rin naman ako sa joyride. Lalo na yung para sa mga riders, yung makakapili ka ng gusto mong uh, location or biyahe. Kay Move It ngayon pwede na rin. Actually meron na rin silang yung pwede mo nang skip yung isang booking kung ikaw ay naka-auto accept. Pero pansin ko hindi rin naman sa lahat hindi rin naman yung guaranteed na hindi maapektuhan yung ratings mo. So ayun, so, depende na lang talaga. Ako ang preference ko talaga Move It talaga. So dito na lang ako nag-stay. Yung uniform ko ng Joyride nasa bahay. Yung helmet ko nasa bahay. So ayun, kaya ngayon Move It lang talaga yung rides. Maaari may ibang nagtatanong, bakit ka pa nag-move it, no? So, I'm praying din kasi for extra income. So, actually, meron na akong ilang mga sources of income na somehow, maliliit lang naman din naman yung mga nakakuha ko ROI. Pero pag pinagsama-sama mo, nakakatulong din, malaki. Tapos ang kagandahan pa kasi siya, dito, ang ganda pa kasi sa mototaxi rider ka. Hawak mo yung oras mo. So, I can do my teaching. Nakapagturo pa rin ako sa Bible School. Nakakapag-cell group pa rin ako. Kaya nakaturo pa rin ako sa church. Nakakapag-preach pa rin ako. Nakaka-attend pa rin ako ng mga pastoral meetings, mga leadership meetings. Nakaka-attend pa rin ako ng seminar. So, tulad this week, unfortunately, nakaranas talaga kami ng sakit yan si Bella. Until now, actually, inuubo-ubo pa. So, kung hindi naman kailangan bumiyahe, hindi na ako pabiyahe. So, for the family. So, kahit pa paano nakita ko siya na hindi malaki yung tulong, pero hindi masyado malaki yung commitment na hinihingi niya. Kaya ayun, iniingatan ko na lang din yung ratings ko. Kung mapapansin niyo dito, yan 5 pa rin yan. Yan.